Naunahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 2 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes na naman po tayo ngayon, 31 ng Marso 2025. Sa ulo ng ating mga balita, 4 na Pinoy sa Myanmar nawawala kasunod ng malakas na lindol. Death toll umakyat na sa halos 2,000. Ilang items sa grocery tumatanggap ng confidential fund mula sa Office of the Vice President. Idul Fitr, pinagdiriwang ngayon ng ating mga kapatid na mga Muslim. Bake Shop nagpalabas ng pahayag kaugnay ng reklamo ng mga customer na supporter ng dating Pangulong Duterte. Dalawang patay sa pagbagsak ng isang Cessna plane sa Pangasinan. 3 sugatan sa Raid Road siya. Nanawi sa pamamaril sa Antipolo City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM. Yan po ay sa Jansan. At ang mga kapatid nating himpilan sa iba't ibang panig ng kapuluan ng buong radyo natin FM nationwide. 37,037 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, patay ang isang motorcycle rider habang sugatan naman ng 3 iba pa. Matapos ang insidente ng road rage na nauwi sa pamamaril sa barangay San Jose, Antipolo City. Kinilala ni Antipolo Police Chief Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo ang 52 anyos na nasawing si alias Peter, isang manong negosyante at nagtamo ng bala o tama ng bala sa ulo. Isinugod naman sa Kabading Hospital ang iba pang nasugatan sa shooting incident, kabilang ang 2 lalaki at mismong misis ng sospek. Nangyari ang road rage alas 5 ng hapon kahapon, kung saan makikita sa isang nag-viral na video ang suntukan ni alias Peter at ang 28 anyos na sospek na si alias Kenneth. Pero biglang bumunot ng baril si Kenneth at malapit ang pinaputokan ng biktimang ikinadamay pa ng iba. Tinangkang tumakas na sospek sa kaya ng itim na Fortuner pero agad nasukol sa tulong ng border checkpoint bago mag-alas 6 ng gabi. Hawak na ng pulisya sa Antipolo si alias Kenneth na ang tapang-tapang dahil man pala may baril. Akala ko ba may gun ban na maharap sa mga kaukulang reklamo. Ayun. Ngal-ngal ang inabot ni Loko. Kaya doon ho sa mga nag-iingat ng baril, kung hindi nyo kayang pigilin ang inyong temper, kung hindi nyo kayang bawasan ang inyong tapang, wag na ho kayong magbitbit ng baril. Patayin 2 piloto sa Libsong East Lingayen, Pangasinan, na bumagsak ang pinapalipad na Cessna plane. Sa kumpirmasyon ni Lingayen Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Amor Mio Sumine, isang 31 anyos na lalaking piloto at na 25 anyos na student pilot ang nasawi sa nangyaring pagbagsak. Yung pilot is 31 years old. Yun pong student pilot niya is 25 years old. Sir, kumusta naman? Ay, sus me. Sinabi pa ni Sumine, hinugot ang 2 biktima mula sa Cessna plane at naisugod pa ng Lingayen District Hospital pero idineklarang dead on arrival. Hinugot yung 2 victim and then kasama yung
LDRRMC natin, kasama din yung mga taga-aviation, PNP Aviation Group. And then, agad na dinala yung mga big team doon dito sa Maylinggen District Hospital, and then kinordon yung area. Patuloy pa ang investigasyon ng Civil Aviation Authority o CAAP sa naturang trahedya. Inaresto naman ang matauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang Malaysian national na sangkot sa human trafficking at lab scam operation sa Bacolod City. Ayon kay Police Major Noel Hosol, CIDG Bacolod Chief, nagre-recruit ang mga ito ng mga babaeng gagawin ng manong model kapalit ng malaking halaga. Bunson nito, maraming babaeng nag-apply sa dalawa na sa kanilang apartment, bit-bit ang resume at ang kanilang mga larawan. Pero ang kanilang mga larawan ipinapadala pala sa mga dayuhan na naghahanap ng intimate partners online sa pamamagitan ng dating app. Bukod sa kinakaharap na kaso, nabisto rin ang operasyon na pasuna ang tourist visa ng dalawang mokong. Kulong ang dalawang suspect habang 10 model at agent naman ang nailigtas sa nabanggit na operasyon. Arestado naman ang isang pugante na matagal nang hinahanti ng mga pulis matapos na tumakas mula sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. 22 years nang nakalilipas. Ayon sa Bureau of Corrections, nahuli ang pugante sa Sitio Bunga, Barangay Quintin, Remos, sa Moises Padilla, Negros Occidental. Matay sa kanyang record, nakakulong ito sa Iwahig Penal Farm, Inagawan Subcolony, dahil sa kasong may kinalaman sa pagnanakaw. Pero tumakas ito mula sa pitan noong September 9, 2002 at nang matagpuan nga ay natuntun, natapos ang kanyang matagal ng pagtatago. Nasunog naman ang lumang gusali ng ospital ng Maynila sa Malate kahapon. Mag-aalauna ng madaling araw nang magsimula ang sunog sa ground floor ng gusali. Kumalat ang apoy hanggang sa ikalimang palapag nito. Mabilis naman ang responde ng mga bumbero, umabot lamang ng unang alarm ang sunog bago ito napula alas 2 na madaling araw. Ayon sa mga tauhan ng ospital, naglalaman ng lumang medical supplies ang silid na natupok ng apoy. Walang naiulat na matayo na nasugatan sa nasabing sunog. Nasunog din ang isang cargo vessel sa karagatan ng northwest ng Limbones Island. Ito po sa Nasugbo, Batangas. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, matagumpay na nailigtas mula sa MV Caspil 15. Ang 7 sakay nito kabilang ang kapitan ng barko na nagtamo ng sugat bandang alas 4 na madaling araw nitong linggo. Nailigtas naman ng Coast Guard Substation Maragondon ang karagdagang 5 pang mga crew ng cargo vessel bandang alas 7:35 na ng umaga. Dinala ng BRP Boracay ang mga crew ng barko sa Pier 15 South Harbor na i-turn over naman sa Coast Guard Medical Service para sa kaukulang medical evaluation. Patuloy pa investigasyon ang sanhi naman ng sunog. Formal nang pinasaynayan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang ika-49 na Social Civic Center naman sa Luisiana, Laguna nitong Biyernes. Ang 50 milyong pisong pasilidad ay tinayo sa Barangay San Isidro at magsisilbi para sa 22 kalapit na barangay ng Luisiana. Inakilala ito bilang Little Baguio of Laguna. Ang 2 palapag na struktura ay magsisilbing isang community hub at isang evacuation center sa panahon ng emergency. Aba, meron itong comfort room sa bawat palapag, ha? Multi-purpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Ayon kay Luisiana Mayor Jumaper Uy Alvarez, ang papel ng bagong tayong Social Civic Center sa pag-unlad ng bayan at paghahanda para sa mga kalamidad ay makatutulong dahil nga sa reconstruction naman ng Municipal Hall. Nasa 2,000 residente ng Barangay San Isidro at iba pang mga kalapit na barangay ang makikinabang sa naturang pasilidad. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Aba, si Senator Bong Revilla naniniwalang naghimala sa kanya ang Santo Niño. Kung bakit aalamin natin mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie.
Nagkaroon ng Holy Mass sa tahanan ni Senator Bong Revilla sa Bacoor, Cavite kahapon ng umaga bilang pasasalamat na hindi sila natuluyang na-crash sakay sa helicopter noong Biyernes ng hapon. Nasa Cebu si Senator Bong noong araw na yun na kung saan ay iniikot niya ang iba't ibang bayan sa Cebu at pagkatapos noon ay nagpahatid na siya sa helicopter papuntang airport. Kailangan daw niyang tumuloy sa Iloilo para humabol naman sa proclamation rally doon. Pero habang nasa Himpapawid sila ay may sumabit pala na saranggola sa hélice ng helicopter na sinasakyan nila na naging dahilan kaya nag-decide ang piloto na mag-emergency landing sa isang malawak na lugar na hindi raw niya alam kung anong bayan iyon. Pero sa tingin ni Senator Bong ay parang naghimala raw sa kanya ang mahal na Santo Niño dahil safe daw silang nakapag-emergency landing at ang una raw niyang nakita ay ang maliit na chapel na merong ribulto ng Santo Niño. Heto pa ang kwento ni Senator Bong Revilla. Parang nagtimala si yung mahal na Santo Niño. Palagi ako nandun. Every panahon ng mahal na Santo Niño. Yung bumaba kaming chapel doon sa site mismo doon yung chapel ng Santo Niño. Siya yung unang nakita ko doon. Nakita mo agad? Yung Santo Niño agad habang bumaba yung chapel. Iyan ang pahayag ni Senator Bong Revilla. Para sa actor-politician ay may misyon pa raw siya rito kaya hindi hinayaan daw ng Panginoong mapahamak siya at safe siyang nakarating ng airport para makahabol sa flight pa Iloilo. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie! Epektibo na simulang ang araw ang 45 pesos per kilo na maximum suggested retail price para sa bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., mula sa dating 49 pesos per kilo, maaari nang mabili sa 45 pesos na lamang ang pinakamahal na imported na bigas. Paliwanag pa ng DA, ang pagpapatupad ng MSRP sa imported na bigas ay isang hakbang para mapababa ang presyo nito sa merkado. Kasabay ng pagbaba naman ng presyo sa world market at naging desisyon din ng Pangulong Bongbong Marcos na nabawasan nga ang taripa mula 15% na lamang. Ibinebenta ang imported na bigas sa 64 pesos per kilo bago ang pagtatakda ng MSRP ng DA. Sa kabila ng unti-unting pagbaba ng presyo nito sa global market, pagbaba ng taripa at mas malakas na piso kontra naman sa iba pang mga foreign currencies. Nakagawa ng mga makabuluhang hakbang ang National Food Authority na nasa ilalim ng Department of Agriculture nitong 2024, kung saan nakamit ang pinakamataas na reserba kumpara sa nakalipas na taon. Napahusay din ang operasyon at malaki ang nabawas sa deficit na sa kabila ng kinakaharap na pagsubok. Nagugat ito sa pagpapalit ng liderato at ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. Sa kabila ng investigasyon ng Ombudsman na nagresulta ng suspensyon ng 139 na mga NFA officials, nakikipagsabayan pa rin ang ahensya sa mga pribadong rice trader sa pagbili ng palay. Yan man ang NFA Council na pinamumunuan ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ay itinalaga naman si Larry Lacson bilang bagong NFA Administrator. At tinaasan din ang pagbili ng palay mula 16, ginawa ng 23 pesos per kilo hanggang 17 to 30 pesos per kilo. Ang desisyong ito ay mahalaga upang makaakit ang mas maraming magsasaka, ibenta na sa kanila ang mga ani. Sa halip na sa mga traders, ay mapunta nga naman sa NFA. Ang itinakdang dramatikong pagtaas ng reserba ay nakatulong din para maibsan ang problema natin sa inflation. Itong February 2025, ang kabuuang inventaryo ng palay ng NFA ay naitala sa 399,701 metric tons o halos 8 milyong bags. Sapat upang punuan ang 8 araw na supply. Naitala itong mahalagang pagbabago mula sa isang araw na reserba bago naman ang liderato ni Administrator Lacson. Lalaking nakainom na daganan ng nabasag na bote sa Iloilo. Nakala ko siya ng nadaganan yung nabasag na bote sa Iloilo. Anong nangyari? Alamin natin mula kay ni Grace Bravo, Aris 39. Grace, good morning.
Na ospital ang 45 anyos na lalaking nakainom matapos na nadaganan ang nabasag na bote ng nakakalasing na inumin sa barangay Kauswagan sa Iloilo City. Kinilala ito kay Rodel. Ayon kay punong barangay Woody de la Riarte, palabas na sa eskinita si Rodel nang natapilok. Nabitawan niya ang dalang bote ng inumin na nabasag. Nawala ng balanse ang lalaki kaya natumba at nadaganan ang nabasag na bote. Patuloy na ginagamot sa ospital si Rodel. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat na ay ni Grace. Samantala, miyembro ng NPA patay sa sagupan ng militar at communist terrorist group sa Northern Samar. May nasabat pang mga armas. Detalye na balita mula naman kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Nasa mahigit 83,000 na sakong bigas ang buffer stock ng National Food Authority sa mga bodega sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni NFA Regional Manager Sara Isabari sa isang panayam. Kasama na dito ang 28,000 na sakong bigas at mahigit 86,000 na sakong palay. Kung ipapagiling na sa 83,520 o kung ipapagiling ang 86,000, nasa 54,000 na sakong bigas sa kabuuan, nasa 83,524 na sakong bigas ang mayroon sa Eastern Visayas. Nasa 3 araw naman nakakainin ng mga tao kung lahat ay kukuha sa NFA. Lalabas lang ang mga bigas kung kakailanganin ng pamalaan gaya ng mga biktima ng kalamidad at iba pa. Samantala nasa 30,000 na sakong palay naman ang bagong bili ngayon ng NFA sa mga magsasaka na 24 pesos ang presyo kada kilo kung malinis at tuyo, 18 pesos naman kada kilo kung hindi pa malinis at hindi pa tuyo. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga o mga misis. Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing na trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila ang panalamanan ng amoy araw to may pawis. Gumamit ng Shield Matte Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Matte Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! At habang kayo po ay naliligo, gamit pa rin ang Shield Bath Soap. Naku, hanggang ngayon hindi pa ito nahuhulaan, mahigit isang buwan na. 37,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yung item na yan? Basta yung isang item na hinahanap natin ay plastic nga pong upuan. Pwede nyo yung gamitin habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap. O yung pangalawang item, nahulaan na rin, hindi pa lang sila nagtatagpo. ng plastic na upuang bangko. Ayan, ha? Pagkatapos, yung prinsipyo ng P6, actually, nadulas na ho ako nun eh. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-2826485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po kayo maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali naman online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, sabi ko sa inyo, napaka-importante po nung pagsunod sa instruction. Isang beses lamang po dahil baka mamaya nagbigay na kayo ng tamang sagot, hindi ho nabilang kasi hindi po pumasok sa ating sistema. Ayan, parang boboto lang ho tayo. Pagka senador, ang ating sisyedan ay 12 o pwede kayong mag-undervote 11, yan o 10, okay? O 9, yan basta wag lalagpas sa 12 dahil may invalidate po yan. Sa party list po naman, nakupuntahan nyo agad yung backpage ng inyo pong mga balota dahil mahaba ho yung listahan ng party list na kalahok po sa eleksyon, mahigit 150. Ayan, hanapin nyo na kaagad, number 72, ang komadrona, tapos i-shade nyo. Huwag na kayo mag-shade ng iba pa dahil kung hindi, may invalidate po ang inyong balota. Ayan, magandang umaga po sa mga taga-Romblon. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan naman, sa Romblon naman, sa pagkaka-board member, number 8, si Mambing Solis ng Romblon. Samantala,
Nagsimula na o magsisimula ngayong Lunes ang pagdiriwang ng Idul Fitr ng ating mga kapatid na Muslim. Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos, matapos tignan ang buwan sa pamamagitan ng teleskopyo upang kumpirmahin ang Idul Fitr sa Pag-asa Observatory UP Diliman, Quezon City kahapon, na pagpasyang magsisimula nga ngayong araw na ito ang pagdiriwang. Ang Idul Fitr ay ang Peace of Breaking the Past, ay isang holiday para sa mga Muslim at hudyat ng pagtatapos ng banal na buwan ng pag-aayuno ng Ramadan. Tinutukoy ng mga leader ng Muslim ang petsa ng Idul Fitr sa isang tradisyonal na seremonya ng pagpapakita ng buwan, 29 na araw pagkatapos po ng 29 na araw ng Ramadan. Ang pagpapakita ng bagong buwan ay nangangahulugan ng susunod na araw ay Eid. Kung ang buwan ay hindi nakikita, ang mga kapatid nating Muslim ay nag-aayuno para sa isang araw upang makumpleto ang 30 araw. Ayun, ha? So, ang alam ko, ang April 1 bukas, yun ang declared na holiday. Kanselado naman ang pasok sa mga paaralan at mga opisina ng gobyerno sa buong Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao ngayong Lunes. Sa ilalim ito ng Proclamation Number 0006 Series of 2024 kung saan idinideklarang regular non-working holiday ang buong Bangsamoro Region ngayong araw. Ito upang bigyan daan ang selebrasyon ng Idul Fitr o ang pagtatapos nga ng Ramadan na isang buwang tradisyon sa mga sumusunod sa Islam sa pagdarasal at pag-ayuno upang gunatain ang first revelation ng Quran ni Prophet Muhammad. Nagsimula ang Ramadan noon pang March 2. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim dyan po sa Mindanao at iba't ibang panig po ng mundo. Hindi pa rin natatagpuan ang 4 na Pilipinong napaulat na nawawala matapos naman ay yanigin ng magnitude 7.7 na lindol ang Myanmar nitong March 28. Itong kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, kung saan sinabi nito na kabilang sa mga nawawala ay mag-asawang Pilipinong nakatira sa isang gusaling gumuho dahil sa lindol. Ayon kay De Vega, ang 4 na Pilipino ay mga professional, kabilang ay kinabibilangan ito ng mga guro at office worker. Patuloy pa rin ang search and rescue operation naman sa Myanmar. Ang titiyak naman ng DFA, walang Pilipinong nasaktan o nasawi sa Thailand na nakaranas din ng malakas na pagyanig kasunod ng nangyaring paglindol dyan po sa Myanmar. Ipinahayag naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pakikdalamhati at pakikiisa ng Kamara de Representantes sa mga residente ng Myanmar. Yan din ang Thailand na tinamaan ng magnitude 7.7 na lindol, kumitil na maraming buhay, nagdulot ng malawakang pinsala. Nagpaabot ng pakikinami si Romualdez sa dalawang bansa kasabay ng pagbibigay din ng importansya sa pangrelihiyong o pangrehiyong kooperasyon sa panahon ng malakihang kalamidad. Tumamang malakas na lindol sa Mandalay region ng Myanmar March 28 kung saan 1,600 katao ang napaulat na nasawi. Nagdulot din ito ng pagkasugat ng maraming iba pa at malawakang pinsara sa infrastruktura. Ang kalapit naman itong Thailand, partikular na ang Bangkok, ay naapektuhan din ng lindol. 10 ang naitalang nasawi at nagdulot din ng pagkasira sa mga struktura. Meron nga doon, ginagawa pa lamang yung building, bumigay na. Tiniyak ni Speaker Romualdez na sa dalawang bansa at sa mga Pilipinong naninirahan doon nakahandang Administrasyong Marcos at ang Kamara de Representantes sa pagbibigay ng agarang tulong bilang pangako ng Pilipinas na umasiste sa mga kalapit na bansa sa panahon ng matinding pangangailangan. Magandang umaga, Pilipinas! Umabot na ng mahigit 1,700 ang bilang ng mga nasawi kasunod naman ang pagyanig ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Sa ulat ni Marie Manrique, acting head ng delegation ng International Federation of the Red Cross sa Myanmar, sumampa na sa 3,400 naman ang mga nasugatan, 300 pa rin ang nawawala. Pinakanapuruhan ng pagyanig ang Mandalay, Sagaing, Naipit daw at bago pa man maramdaman ng epekto ang
naramdamin din ang epekto nito sa lungsod ng Yangon. Karamihan din sa mga residente ng Yangon, walang supply ng tubig at kuryente simula nang tumama ang lindol nitong Biyernes. Hirap din sa crematoriums ang Mandalay dahil sa dami naman ng mga dinadalang bangkay. Samantala sa Bangkok sa Thailand, umabot naman ng 17 ang nasawi dahil pa rin sa epekto ng pagyanig. Magandang umaga, Pilipinas! Magpapadala na may sang daang individual ang Pilipinas sa Myanmar upang tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.7 na pagyanig sa nasabing bansa. Sinabi ng Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, ipapadala sa Myanmar ang militar, ang mga tauhan ng MMDA at private sector para sa humanitarian aid. Tutulong din ang OCD sa embahada at military attache ng Myanmar para sa maklono sa mga Pilipinong nangangailangan din ng tulong doon. Ay yung taga-embahada ho natin mismo at yung tinatawag nating military attaché natin sa embahada natin sa Myanmar. So yung mga kababayan natin na mga kailangan din ng tulong, dyan din po yung magiging point of contact natin sa area ho ng ating contingent sa Myanmar po. Tindi ng pinsalang yun, ano. Ay, naku, idamay ho natin sila sa ating dasal. Niyanig naman nag-magnitude 4.6 na lindol ang Batangas at Oriental Mindoro alas 7:49 kagabi. Ayon naman sa PBOK, sumama ang epicenter ng pagyanig sa Verde Island. May lalim nitong 10 kilometro. Naitala naman ang lakas na Intensity 5 na pag-uga ng lupa sa Calapan City, Oriental Mindoro. Intensity 2 sa San Luis, Batangas City. Sa Batangas, Abra de Ilog, Mamburao, Occidental Mindoro. At Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Intensity 1 naman ang naitala sa Santa Teresita, Tanawan, Batangas. Magallanes, Cavite, sa Buwak, Marinduque, Victoria, Oriental Mindoro. Wala namang inaasahang aftershock habang wala rin inaasahang pinsala ang nangyaring pagyanig. Magandang umaga, Pilipinas! Mga labi ng dalawang nasawi sa pagbagsak na isang Cessna plane sa Lingayen, inuwi na kagabi sa kanilang mga pamilya sa kanilang mga lugar. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasani siya kami sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kabuwasan Kuyang Angel. Inuwi na kagabi sa Baguio City ang mga labi ni Captain Nico Manugan, 32 anyos, pilot instructor sa Baguio City. Habang sa San Ildefonso, Bulacan naman inuwi ang bangkay ng student pilot na si Brian Allen Okang, 25 anyos. Magugunitang kahapon ng umaga bago mag-alas 9, bumagsak ang sinasakyang eroplanong Cessna 152 ng mga biktima sa isang sapa sa Sitio Aligwas, Barangay Libsong, Lingayen. Batay sa ulat ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel Amormeo Sumini, ang nasabing eroplano ay nasa pang-10 ng paglanding at pag-take-off nito sa Lingayen Airport na bahagi ng pagsasanay, at sa huling take-off ilang metro pa lamang ang layo nito sa airport ay nakita na ng mga residente na umano'y umikot-ikot ang eroplano at tuluyang bumagsak. Nadala pa ng rescue team ang mga biktima sa Lingayen District Hospital, subalit idiniklara ng attending physician na dead on arrival. Wala namang ibang nadamay sa nasabing aksidente. Sa ngayon ay nagpapatuloy pang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng nasabing eroplano. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Ay mga mamis po, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At pampahirapan ng self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stingray formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Misto lang listahan naman ang mga bibilhin sa palengke o grocery, ang mga bagong pangalang nadiskubre sa mga dokumentong isinamite ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa mga sinasabing binigyan ng confidential funds. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, patuloy ang paghaba ng listahan ng mga kadudadudang pangalan kung saan napunta ang 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President na pinamumunuan ni BP Intay. Ginawa ni Ortega ang pagbubunyag kasunod naman ang pagkakadiskubre sa mga pangalang tulad ng chichirya, cellphone, pruta, dodonggang at Team Amoy Asim na tinawag na mababatas ng budolgang.
Ayon kay Ortega, lalo pang lumakas ang hinala na malaking halaga ng pondo ng gobyerno ay posibleng naipasa sa mga di umano'y peking individual. Binanggit din ng mambabatas mula sa La Union na ang bagong pangalan ay may kahintulad na sa mga pagkain na karaniwang mabibili sa mga palengke at grocery store. Nangunguna sa listahan si Beverly Claire Pampano na tumutukoy sa isang sikat na isdang ibinibenta sa palengke at supermarket. Sumunod naman si Miko Harina. Apelido naman ito ng pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay, inahahalo din sa mga lutuing Pilipino. Nasa listahan din daw sina Patty Ting, Ralph Joss Bacon na parabang palaman sa burger, Sala Kasim na ang bigas ay katunog ng kasim na bahagi ng karne ng baboy na ginagamit naman sa adobo at menudo. Maganda umaga, Pilipinas! Itinuturing naman ang isang sikat na bake shop chain sa bansa na isolated lamang ang isang insidente ng viral post ng ilang Duterte supporters na hindi umano nilagyan ng dedication o birthday greetings ang in-order nilang cake. Kaugnay ito ng pagtanggi ng isang branch ng Goldilocks na lagyan ng dedication para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ang order na cake ng kanilang customer. Sa inilabas na pahayag ng Goldilocks, batid nila ang issue at alam din nila ang kahalagahan ng mga mensahe. Tinitiyak din nila na masaya silang mag-accommodate ng personal na mensahe na ipinilalagay sa kanilang mga cake. Bati din ang mahalagang selebrasyon at yakin na lahat ng kanilang customer ay mararamdamang seen, included at celebrated. Hindi naman ay kinatuwa ng ibang Duterte supporter ang pahayag na ito ng Goldilocks. Umano rin ng lapping at angry reaction sa social media. Ilan ding Duterte supporter ang nagsabing hindi man lamang humingi ng paumanhin o sorry ang nasabing bake shop. Maganda umaga, Pilipinas! Pero sabi nga ni Inday Sara, di ba? Masaya siya. Oo. Palagpasin na natin yan. Huwag na natin palakihin yung issue yan sa Goldilocks. Ito naman ang sinabi ni BP Inday. Ngayon lang daw siya nakakita na may taong nag-birthday, buong mundo ang nag-celebrate. Oo. At ito, posible namang nagkaroon ng bayaran dito. Yung iba, may kanya-kanya pang baon ng bit-bit na lechon Di ba? Ito ang panahayag ni BP Inday because sabi niya, and it shows that the goodness of his heart and the love for the people, because otherwise the people will not love you if they don't feel the love coming from you. Ayan, sabi ni BP Inday, salamat daw. Maganda umaga, Pilipinas! Bangsamoro Region nakikisa sa buong Muslim community sa pagdiriwang ngayong araw ng Idul Fitir bilang pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno. Detalye na balita mula kay Jun Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Ngayong araw, March 31, 2025, formal nang magtatapos ang selebrasyon ng Holy Month of Ramadan sa isang buwang pag-aayuno ng Muslim community matapos opisyal na i-anunsyo ni Bangsamoro Darul Mufti Sheikh Abdul Rauf Gielani na nakita na ng official moon sighting team ang crescent moon. Tanda na ngayong araw ay ang selebrasyon ng Eid al-Fitr o Feast of Breaking the Fast, deklaradong regular non-working holiday ang March 31 sa buong Barm Region. Walang pasok hanggang bukas araw ng Martes kung saan dineklara rin ang April 1, 2025 under Malacanang Proclamation No. 839 bilang regular holiday sa buong bansa. Dito sa Cotabato City, pangunahan ni Bangsamoro Darul Mufti Sheikh Abdul Rauf Gielani ang congregation prayer sa Bangsamoro Government Center o BGC kung saan dadalo ang BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at pamilya nito. Ang araw na ito ay isa sa napakahalagang haligi ng pananampalatayang Islam kung saan sama-sama ang Muslim community at ang bawat pamilya na tutungo sa congregation prayer at sabay-sabay sa panalangin na puno ng pasasalamat at batian ng Eid Mubarak
at sa pag-response naman ng Takabalahu Minawa Minkom kasunod ang masaganang salo-salo. Bilang tradisyon sa araw ng Eid al-Fitr, inasahang dagsain ang mga beach resorts sa coastal area ng Cotabato City at maging sa iba pang panig ng Central Mindanao. RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dr. June, maraming salamat at doon sa mga may lakad ngayong araw na ito, magbaon din ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabidrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH bukna sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Sinimula ng tanggapin o tanggalin ang VIP lounge ng Siargao Airport para magkaroon ng mas malaking espasyo ang mga pasaherong bumibiyahe. Ito'y batay naman sa direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos madismaya sa nakitang pagsisikip ng paliparan, siksikan ng mga pasahero sa passenger terminal nang ito'y magsagawa ng inspeksyon noong nakarang linggo. Babilib ako dito kay Secretary Vince Dizon. Action agad. Sinabi ni Secretary Dizon, tututukan niya ang pagpapalawak at pagpapaganda ng Siargao Airport bilang isang international gateway na nagpakita ng lumalaking kahalagahan sa Siargao Island na may tuturing na kabilang sa mga nangungunang destinasyon ng mga turista sa bansa. Yan, tapos na. Bilis Bahay naman ng isang lalaki, 3 beses na nahuli sa illegal drugs. Sinilbihin ulit yung search warrant. Ayun, may nakumpiska pang baril sa Dinalupihan, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny. Matagumpay na sinilbihan ng search warrant at nakumpiska ng illegal na baril ang isang lalaki na 3 beses nang nahuli sa illegal na droga na ngayon ay sa baril naman sa Barangay Dalaw, Dinalupihan, Bataan. Ang pagsisilbi ng search warrant ay isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng Dinalupihan PNP at Provincial Intelligence Branch PIB sa tahanan ng suspect na kinilala sa alias Romel. Ang search warrant na isinilbi ay permado ni Honorable Judge Edwin Bonifacio, Executive Judge ng RTC Branch 111, Tarlac City, noong pang Marso 25, 2025. Ang suspect na inaresto ay naharap ngayon sa bagong kasong paglabag sa Republic Act 10591 matapos na masamsaman ito ng isang 9mm revolver na may 4 na bala. Sinabi ng suspect na pang-4 na beses na niya umano itong pagkakahuli. Ang 3 ay sa pagkakasangkot niya sa illegal na droga noon at ngayon ay sa baril naman. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng Bataan PP na mananatili ang kaligtasan, kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Bataan dahil sa mahigpit na pagpapatupad nila ng batas sa baril, loose firearms upang masiguro na walang pangamba para sa publiko. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabaki kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Seattle, Washington. Magandang umaga din sa mga suki natin sa South Korea. Ay, magandang umaga sa mga taga-Apari, Cagayan. Evan Lang dyan sa Las Vegas. Kumusta ka na, ha? At syempre, yung ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Good morning. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok, ha? Sir Junior Bao, si Tita Loy, si Tita Cora, Sir Manny, si Ma'am Linda, at saka si Sir Art, ha? Good morning po sa inyo. Sana naman pag-uwi nyo ng Pilipinas, huwag na kayong magpasalubong na imported na tsokolate. Lalong-lalo na sa mga seafarers natin, ha?
Meron ho tayong pinagmamalaki ditong produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, yung pong tangerine chocolate. Natulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Available po yan sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na ang mga raw material po ay galing din po sa ani ng mga magsasaka, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Ganda umaga, Pilipinas! Happy birthday muna bago magkalimutan. Happy birthday muna kay Raymond Dadpaas. Ayan, ha? Birthday ni Raymond ngayon. Sino nagpalugaw-malo? Akala ko birthday ni ano? Nasa Slovakia. Anyway, enjoy dyan sa Slovakia, Raymond, ha? Pagbati mula sa DCRH at sa magsasakang reporter na si Mer Laison. Ayan, ha? Bukod kay Raymond Dadpaas, nagdiriwan din pala ng birthday niya ngayon si Benji Alejandro ng Cavite, ha? Si Benji Liwanag. Si Justice Secretary Boying Rimulya at si Steve Dalisan ng AirAsia. Boss Steve, happy birthday. Ay, batiin ko na rin ng happy birthday yung aking kapatid na nagdiwang belated actually kahapon yung birthday niya. Si Leticia Encio. Ayan, ha. Teng, happy birthday, ha. Yan yung maganda kong kapatid, ha. Natanda ho sa akin yan. At ang pagbabalik din sa Pilipinas ng kanyang mister na isang OFW sa Kuwait, si Elmo Encio, ha. Welcome home, Kuya Elmo. Ito naman hindi kagandahang development. Nakikiramay tayo sa pagpanaw ng kapatid ni Asek Cecil Bangkasantos ng Angko Madrona Party List. Yung kanyang kapatid na si Ruben Bangka ay pumanaw last week. Ngayon yata ang libing ang labi ay nasa Masapang, Barangay Masapang, Victoria, Laguna. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may ginawa ang buhay talaga, ganun talaga, ano ha? May mga nagbe-birthday, meron din pong nalulungkot dahil nga sa pagpanaw ng mahal sa buhay. 44 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. At dun ho napatunayan ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. Ano hong nagagawa ho ng postbiotic sa ating katawan? Pagpasok po niyan sa ating sistema, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng mga dalubhasa bilang commander ng ating immune system. Ayan, at syempre pag na-activate yung PDC, yan po naman yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan kung kaya't napapalakas nito muli ang ating immunity. Nalalabanan ang pagod, puyat at stress. Ayan, sa mga pabalik ng Pilipinas o paalis ng Pilipinas, medyo mahaba yung biyahe. Mag-ultabayo daw kayo, sabi po ng mga dalubhasa. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 45 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. 18 na makalipas ang 18. 47 pala. Ano ba, paurong ako ng paurong? 47 na makalipas po ang alas 4 ng umaga. Muling nagpahayag ng suporta si Senator Loren Legarda sa mas malalimang pangkooperasyon ng Pilipinas at France para sa Sustainable Blue Economy. Sinabi ng mambabata sa dialogong Strengthening Philippines-France Cooperation for Sustainable Blue Economy,
na ginanap sa New World Makati Hotel. Ito po ay co-organized ng Strat-Based Institute at ang Embassy of France in the Philippines. Paghahanda po ito para sa 2025 United Nations Ocean Conference sa Nice, France. Nagsama-sama po sa naturang pulong para tutukan ang potensyal na blue economy ng bansa at ang mga matataas na lider ng pamahalaan, diplomatic community, akademya at mga think tank. Ipinagmalaki naman ni Senator Lagarda ang lawak ng karagatang hawak ng Pilipinas na 2.2 million kilometers o 2.2 million square kilometers at ambag nitong 787 billion pesos taon-taon mula 2018 hanggang 2022 at nagbibigay din ng 2.2 million na trabaho. Well, ganun pala kalawak ha. Kaya dapat talaga tutukan natin ang blue economy. Dapat ding magkaisa ang prioridad ng Pilipinas at France sa ilalim ng Blue Nation Initiative at ang kampanyang 100 Days for Ocean na nagtitiyak ng pangakong puprotektahan ang karagatan. Sinabi ni Senator Legarda na dapat ding tugunan ng mabantang overfishing, pagkasira ng karagatan, atensyon sa West Philippine Sea at maging ang sustainable na paggamit ng yamang dagat at pagtatanggol ng bansa. Kurentenuebe na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dapat palakasin ang suporta ng pamahalaan sa Philippine General Hospital upang matugunan ang critical overcapacity ng emergency room nito. Iginit ito ni Senator Bongo, ang chairperson ng Senate Committee on Health at muling tumatakbong senador sa darating na May 12 midterm elections. Ayon kay Senator Go, mas dapat niyang dagdagan pa ng gobyerno ang suporta sa PGH maglaan nito ng long-term structural solution upang matiyak ang proteksyon ng kalusugan ng mga mamamayan na nagpapagamot sa nasabing ospital. Tungkol dito, sinabi ni Senator Go na mahalaga din ang mga panukalang tututok sa kalusugan kabilang ang Senate Bill 2928 na naglalayong palawakin ang bed capacity ng PGH sa mga susunod na taon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, alas 4:50 na. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 13:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 4, aabot na ng 30,000 ang mga paserong na serbisyohan ng Metro Rail Transit 3. Sa unang linggo pa lamang ng implementasyon ng pinalawig na oras ng operasyon ng tren. Sa datos ng DOTR o Department of Transportation, may kabuuang 2.14 million na mga mananakay mula March 24 hanggang 28 ang bilang ng naserbisyohan ng MRT3. Karamihan sa mga commuter ay mga manggagawa na papasok o pauwi galing ng trabaho. Mula sa dating alas 9:25 ng gabi na huling biyahe ng MRT North Avenue Station, ginawa itong 10:25 sa utos ni Secretary Vince Dizon. Mula naman sa dating alas 10:04 ng gabi, naging hanggang alas 11:04 na ng gabi ang huling biyahe sa Top Avenue Station. Samantala, isang oras ding pinalawig ang haba naman ng huling biyahe sa bawat istasyon nito mula Quezon Avenue hanggang Magallanes. Inagsabihan naman ng Dutch Police sa mga supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtipon malapit sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ito'y upang manatili lamang ang mga ito sa barricaded area at tiyakin na hindi nakahaharang sa mga pedestrian at bike lanes.
Pero paglilinaw ng Dutch Police, 500 katao lamang ang kanilang pinayagang magtipon sa lugar upang magpiknik. Talagang practically nagpiknik eh. At hindi para sa political rally alinsunod sa kanilang permit. Nanawagan naman ang mga supporter na palayain na ang Pangulong Digong sa pamamagitan ng isang prayer rally na isinagawa noong araw ng kanyang birthday nitong nakalipas na Biyernes. Nangalampag na si Senator Amy Marcos na agad mayuwi ng Pilipinas ang dating Pangulong Digong Duterte. Ayan itong ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng husgadong Pilipino. Ginawa ng presidential sister ang matapang na panawagan sa harap ng libu-libong katao na dumalo sa proclamation rally ng Team Yormes Choice sa 1 distrito ng Maynila sa pangungunan din nating Manila Mayor Isko Moreno. Ayon kay Senator Amy, mag-isa ngayon ang may sakit na dating Pangulong si Mayor Digong. Nasa dayuhang bansa. Pero alam niyang nananatili itong malakas, matatag at matapang kagaya ng milyon-milyon niyang mga taga-suporta. Siya ay nasa malayo, mag-isa, malamig, may sakit, walang alyansa, ngunit tulad natin dito ay malakas pa rin, matapang pa rin, matatag pa rin. Kaya sa araw na ito, wala tayong regalong kailangan na hindi na nakararami na makauwi at may pagtanggol ang kanyang sarili sa harapan ng husgadong Pilipino. Pasabay nito, nanindigan din si Senator Amy na mananatiling mas malakas ang kanyang tenga sa kalam ng mga sikmura ng sambayanang Pilipino kaysa kaliwat ka ng bardagulan sa politika habang papalapit na ang midterm elections. Binigyan din naman ni Education Secretary Sani Angara ang kahalagahan ng pagpapalakas pa ng sektor ng edukasyon, partikular na sa kindergarten hanggang grade 3 level. Ayon kay Angara, may tuturing na key stage ang nasabing antas at nagsisilbing pundasyon ng pagkatuto. Naniniwala rin ang kalihim na mahalagang mabuhay ang pag-a-activate at mabuhay na ma-activate ang mapaningas sa mga mag-aaral ang pagmamahal sa pagkakaroon ng bagong kaalaman o edukasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Oo nga, yung mga bata ngayon gusto lagi bakasyon. Bakit ganun yung mga bata, ha? Mas gusto nilang wala si ma'am. Inaalala naman ng PDP Laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc sa nabalota ang sandata ngayon ng mga mamamayan laban sa tiwaling pamahalaan. Nagbigay ng halimbawa ang abogado kung saan maaaring maging pananggalang ang balota ngayong nalalapit na midterm election sa Mayo. Kabilang na sa pagtatanggol kay dating Pangulong Digong Duterte, paglaban sa impeachment complaint laban kay BP Inday at ang pagbawi sa budget na nilustay ng ilang opisyal. Naniniwala si Attorney Bondoc na mabisa ang kasangkapan ng balota upang maitama ang mga pagkakamali ng pamahalaan, masiguro din ang pananagutan ng mga pinuno sa kanilang managing aksyon. Nanawagan din si Attorney Bondoc sa sambayanan na maging mapanuri sa pagpili ng kanilang ihahalal at gamitin ang kanilang tangang sandata upang mailuklok ang mga lider na may puso, prinsipyo, kakayahan at integridad. Alam niyo ba noong araw, dahas ang ating sandata laban sa tiwaling gobyerno? Ngunit ngayon, ang ating sandata ay balota. Labanan ng impeachment ni Inday? Balota. Bawiin ang budget na nilustay? Balota. Ipaglaban ang ating walang salang tatay? Balota. Kaya ikaw, kanino mo ipagkakatiwala ang sandata? Magandang umaga, Pilipinas! Meron ding mahalagang pulong ang mga academician ho natin. May makakausap po tayo. Ha? Binigyan din ng NAS academician na si Reynaldo Bea, dating Pangulo ng Mapua University, sa mga future science leaders na kailangang paghandaan ang patuloy na kawalan ng pondo para naman sa research.
Ito ang hamon ni Dr. Bea sa mga millennial scientists mula sa iba't ibang universidad ng Pilipinas sa isinagawang Future Science Leader Summit ng National Academy of Science and Technology Philippines. Ipinunto rin ni Dr. Bea ang pasikot-sikot na proseso sa procurement at maging ang politika sa pamamahala ng mga proyektong may kinalaman sa science at technology. Sinabi ni Dr. Bea, mahalaga ang pagkakaroon ng katatagan ng loob at maigting na pagpupursige at pagtsatsaga ng mga sasabak sa serbisyo bilang mga scientist, lalo na kung mabibigyan ng pagkakataong magsilbi bilang tagapamahala sa mga institusyong nagsiservisyo sa taong bayan. Tinalakay din dito sa nasabing summit ang pagkakaroon ng malinaw na plano sa career path ng millennial scientists gamit ang sarili nilang kakayahan ng paniniwala at prinsipyo sa buhay at ang malawak na pangunawa sa papel ng science and technology sa pagunlad ng bansa. Ang Future Science Leader Summit ay bahagi ng programa ng NAS Philippines na naglalayong mahasa ang kapasidad ng mga kabataang scientists na inaasahang mamumuno sa sektor ng siyensya at teknolohiya sa hinaharap. Maganda umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Southern Leyte. Baka kayo po ay naghahanap din ng magandang investment dito po naman sa bandang Central Luzon. Ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang tinutukoy po natin yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor Samira at si Vera Prestige. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po ng township yung eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery store, pati munisipyo. At napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Barrich, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Isang minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama na natin si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa. Kaobet, ramdam na natin ang init ng panahon. Good morning. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Yung low pressure area na na-monitor po natin kahapon ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa may area po ng Palawan. Bagamat nasa labas na nga ito ng PAR, maaari pa rin magdala ng pag-ulan itong mga kaulapan na dala ng LPA, particular na sa may area ng Kalayaan Islands at sa bahagi nga ng Palawan. Samantala po, ang pag-iral pa ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang magdadala ng mga pag-ulan, particular na nga sa may bahagi ng Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. May mga kaulapan din tayong namataan na magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Samantala po dito sa Metro Manila, mainit na panahon po ang ating mararanasan, gayon din sa iba pang bahagi ng ating bansa. Naitala po natin or inaasahan natin ang pinakamataas na heat index, Sir Angel, sa may area ng Dagupan, nasa 44 degrees Celsius. At gayon din, nasa danger category din po itong Virac sa Catanduanes. Kaya mag-ingat po sa mga potensyal ng heat stress. Gayon pa man, posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms.
bandang hapon po maglalabas naman tayo ng thunderstorm advisory sa mga specific na lugar kapag may namataan po tayo. Sir AJ, wala po tayo nakata sa gale warning kaya ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Pero, Kaobet, kumusta ang heat index natin? Ang heat index po natin kahapon dito sa Metro Manila medyo mababa po, no, nasa 35 to 36. Medyo cloudy kasi kahapon dahil sa pagdaan ng low pressure area. May mga lugar din na umulan po, no, kasi yung LPA malapit sa Palawan, yung kaulapan noon nagdala ng maulap na kalangitan sa bahagi ng dito sa Metro Manila. But today, in-expect natin na mas mababawasan na yung mga ulap na kaya medyo mainit na panahon na maranasan po natin. Oo. Up north, parang wala tayong nakikitang cloud cluster. Wala po. Wala rin po tayong namamataan. Kaya actually, ang sunod po na pinakamainit na lugar po sa may area ng Lawag, nasa 41 ngayong araw. At sa may Ilocos Sur po sa Sinait, 41 din. Ayan. Okay. Thank you, Kaobet. Magandang umaga. Magandang umaga po. Salamat po. Si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Para sa mga may importanteng lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family Raming Compound Improvement Cologne, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Raming Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Raming Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Mainit na panahon lamang din ang pinag-uusapan. Mainit din ang pagtanggap ng bansa kay United States Defense Secretary Pete Hegseth na siyang kauna-unahan niyang pagbisita sa Pilipinas. At nakaisa ho sa mainit na pagsalubong na yan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, ang pagbisita ni Hegseth ay nangyari sa kritikal na panahon sa rehiyon at nagbibigay din sa pagnanais na mapanatili ang kapayapaan, katatagan at pangingibabaw ng bansa sa gitna ng hamon at mga tensyon sa South China Sea. Ayon kay Speaker Romualdez, hindi tungkol sa seguridad lamang ang pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ayon sa US Defense Department, bahagi ng unang pagbisita ni Hegseth sa Asia na ang Maynila. At tutuloy din ito ng Japan, Guam at Hawaii. Sinabi nito na bumisita ang US Defense Chief sa Pilipinas upang isulong ang mga layuning pangseguridad. Kasama ang mga lider ng Pilipinas at pakikipagpulong din ito sa mga puwersa ng Amerika dito sa ating bansa. Ay, ilang araw na lamang mag-i-eleksyon na. Mahigit 1 buwan na lang, ha? At kaliwat kanan din ho ang mga lumalabas na mga survey. Kasama na natin si Dr. Guido David ng UP Institute of Mathematics. Prof, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Congressman Angelo, and sa mga viewers and listeners natin nakikinig sa programa natin. Kaliwat kanan yung mga surveys na nakikita natin, ano, at hindi naman natin sinasabing yan na talagang mangyayari, ano, ha? Pero sa basa ho ninyo, batay ho sa mga available statistical data, meron ng medyo solid talaga, ano, ha? Doon sa top 12. Yes, kasi tinitingnan ko yung pinag-aaralan natin sino yung mga consistent sa mga iba-ibang survey. But not necessarily na sila yung magna-number 1. Di ba? Hindi naman. Hindi naman necessarily kasi sa ngayon may nakikita tayong mga nagpapalitan. Dalawa sila siguro na nangunguna. Pero again, walang guarantees yan. Nung previous cycle no 2022, the surveys namin consistently parang nangunguna si Senator Raffy Tulfo. Pero ang kinalabasan nag-number 1 si Robin. Si Robin Padilla na sa polling namin parang he was mga number 6, number 7. So pwedeng may may
parang dark horse or something. Pero yung mga nasa top 6 medyo consistent sila. So at least nakikita ko. And magandang chances nitong nasa top 6. Pero yung mga number 7 to 20, it could be still anybody's ball game. Maraming incumbent ang mukhang hirap, ano ha? Yes, unfortunately, kasi may mga ibang incumbent na talagang, sa tingin natin, talagang tailing. Humahabol. Well, may iba deserve it more than the others, in my opinion lang naman. Hindi na ako magbabanggit. Pero yun nga, may mga iba nga na hirap nga sila. Considering incumbent sila at may iba, gumastos na sila. Pero parang hindi masyadong nag-reflect sa results yung kanilang efforts sa kampanya. Yung recent development, particular na yung birthday ni PRRD, may impact ba? Well, hindi siguro masabing yung birthday kasi birthday naman, lahat tayo nagsa-celebrate ng birthday. Pero I think yung sa ICC, possibly may impact ito. So, titingnan natin kung ano yung magiging effect nito sa susunod naming survey kasi wala pa yung bagong survey namin. Pero may sa iba mga so yung lumabas ng March, hindi pa kasama doon yung pagkaka-aresto? Hindi pa kasi February yan na-conduct kasi face-to-face survey. So, ano namin mailabas yung mga isang buwan Pero ngayon may ongoing survey kami na baka makakapaglabas kami by by next week or next week. At ayun yung makikita natin kung may impact man yung yung pagkaka-aresto. Pero yung sa na-release namin survey siguro several ang may impact dito yung yung sa impeachment ay yung nakikita natin doon. Okay. What about sa local? Siguro sa National Capital Region, how will it shape? Well, wala kaming survey masyado sa mga local. I mean, may mga survey sa local. Although may isa kaming survey sa local na release yata sa City of Manila. At nakikita natin doon na lamang si dating Mayor Moreno. Kasi may nag-release na nito and yung incumbent nasa 15% at halos tablas na ng si Sam Versos na nasa 16%. Significant. Malaking, Sa national level, significant ba yung boto na i-deliver ng OFW? Yes, actually significant din sila. Kasi sabi nga nila ilang million yung OFW. And yung families nila, hindi lang naman sila. Siyempre baka pating families nila. So, it's significant. Ngayon, I don't have the, siyempre, iba-ibang numbers yung ibigay nila. But several million OFW. So, it is, it is significant kasi hindi lang naman yung OFW. Lalong mga kamag-anak nila, no? Sila, kasi pag yung on average, each OFW, sabi natin, times 3, kung meron kang mga, 5 million OFW, so that could be 15 million family members. Yung iba nga, times 5 million. Pero sabi natin, times 3 to be conservative. Yung iba doon, wala pa sa voting. So that's 15 million. That's mga 25% of the voting block. So not until matapos ang May 12 saka natin malalaman kung ano ba talagang actual na desisyon ng ating mga kababayan. Ayun nga. Pero sa ngayon, nakikita natin sa surveys na parang ganito. May consistency yung 6, yun nasa top position. Pero and to be fair, yung administration candidate, sila rin naman yung nagdo-dominate ng top. Doon sa 12. So could be at least kalahati nun ay administration candidates, more likely baka mga 8 9. May mga makakapasok na support ng dating Pangulong Duterte, baka
isa, dalawa, or tatlo. Ganon. May possibility rin na may makapasok na turing na opposition, 0, 1, or 2. Ganon. And may independently na pa rin makapasok. Well, sige, hintayin natin kung ano yung magiging susunod na figures. So next week, ano? Next week yung panibagong research ng Okta. Mahirap pa nga ako, pero I think makakaya baka this coming week or next. Weekend. Okay, sige. Exciting ito. Sige. Magsasend ako sa inyo pag may kopya na kami. Sige. Thank you. Thank you, Doc. Magandang umaga. Ayan, si Dr. Guido David ng Okta Research. Maganda umaga, Pilipinas! Inaasahan namang babagal ang paggasto sa mga ahensya ng gobyerno sa mga susunod na araw. Dahil ito sa adjustment na ginawa ng Kongreso sa national budget, ganyan din sa election ban ng COMELEC. Sinabi ni Budget Secretary Mena Pangandaman, makababangon lamang ang paggasta ng mga ahensya ng pamahalaan sa katapusan ng first half ng taon kasabay ng deal ng pamahalaan sa Congress Introduced Changes and Adjustment o CICAS sa national budget. Tinutukoy ni Pangandaman ang 12,770 na mga programa at mga aktibidad ng gobyerno, ganyan din yung mga proyekto na nasa ilalim ng CICAS na nagkakahalaga namang ng 757 billion pesos na nasa ilalim ng conditional implementation. Maganda umaga, Pilipinas! 40 minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Albones, maganda umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Atakin muna natin mula po sa kanyang pagja-jogging. Si Dr. Jessica D na isa pong napakagaling na doktor pagdating ho sa mata. Doc Jessica, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho yung mga isinusulong ninyong advokasya para magkaroon tayo ng ideal vision, Doktora? Good morning muna sa iyong napakagandang programa tuwing umaga. Sa mga nanonood, nakikinig ng Magandang Umaga Pilipinas, Kong. Kaya tayo napapaaga ng gising, Kong, dahil nga sa init ng panahon, alas 6, alas 7 pa lang, maramdam mo na ang init ng panahon. Kaya inaagahan yung pagja-jogging. Actually today, hindi ako makaka-jogging kasi I'm leaving also for a medical mission in Ilocos. But I'm helping an organization there. But other than that, I'm heading towards the airport kasi ngayon. Pero, ano yung medical mission na yan, Doc, para sa mata? It's a foundation that I'm helping. We are helping. Ideal Vision is helping dahil taon-taon we promised and we pledged this corporate account na tutulungan sa kanilang medical mission. Hindi lang sa pagkalusugan, kundi kami naman bilang Ideal Vision, tinutulungan namin sila para magkaroon ng at least man lang close to 20/20 vision yung kanilang mga social workers, no? So, we're very open to this kind of public service. Hindi lang mga reading classes ang ating inaalok, kundi pati ang mga pangsalamin nilang pang-regular para sa trabaho at para sa kanilang social working advocacy nila. Actually, it's very nice, a very good project of the company, pero tinutulungan din ng Ideal Vision para maging mas ideal ang kanilang paningin. Actually, kaya ko kinulit si Doc Jessica na makausap ngayon. Mahalaga yung paalala Magsa-summer at syempre, alam natin pag summer, hindi lang naman foodborne disease ang problema, usong-uso rin po ang sore eyes. Hindi, oo. Yeah. Let me categorize also. Pag sumasapit talaga ang tag-init, ang una naming mas nakikita ay dry eyes. Dati-rati ang panahon noon, ang una nating napapansin, nagpula na ang mata ng nakikita natin, o kaya nakakasakay natin sa jeep, sa mga public transportation, usually, parang nakasunglass, alam mo na, may sore eyes to. Diba? Pero ngayon, mas marami at mas maigting ang panawagan na mas maraming tao ngayon ang may dry eyes. Kasi dahil unang-una sa sedentary lifestyle ng mga ilang kabataan, mga nagtatrabaho na sila ay mas matagal sa screen, sa digital screen time nila. So, nakakalimutan nila ang kumurap. So, ang isa sa mga dahilan ng dry eyes ay mas bawas na
na times of blinking. Normally, we blink around 14 to 20 times per minute. Dahil sa nasa screen time tayo, nababawasan ang rate of blinking that causes drier or lesser secretion ng luha. Ang pag-blink kasi natin kung ay isa sa mga paraan kung paano tayo nagkaka-hydrate o nagkakaroon ng more tears sa mata. Dahil sa pagbawas ng blinking at mas malakas ang haba ng panahon sa paggamit ng digital chair time, mas talaga tumataas ang rate ng dry eyes. Iba pa ito, paglabas mo pa, mainit ang panahon, low humidity, mas malakas talaga ang natutuyo o nadadry o nag-evaporate ang luha sa mata. Pangalawa dito, photokeratitis, yung laging, iba pa to, yung mga nangyayari sa mga laging nasa lansangan at nakatapat o sa wee hours of the morning like 10, 9 o'clock until 3 in the afternoon, nasa araw. Usually, nagkakaroon po tayo ng photokeratitis kung may ang skin natin may sunburn, ang mata natin may corneal burn. So, mga yun, magkakahawig yung mga yun. May corneal ano din pala ha? Corneal burn. Oo, ang corneal burn ay isa sa mga sanhi o isa sa mga kondisyon. Ang tawag natin dito ay photokeratitis, no? Ito ay isang uri ng kondisyon kung nangyayari sa mga laging naka-expose sa init ng araw, like yung mga fishermen o kaya farmers, no? Sila. Pero ngayon, nakikita rin namin sa mga nagko-commute, lalo na sa yung mga riders, mga nagmamotor riders, yung angkas, yes. Mga ganon, marami sa kanila dumarating sa amin. Siyempre public service na namin yun pag nakita na namin mga naghahanap buhay na mga ating mga grab rider, yung mga riders natin kasi nakamotor yan. Madalas nagkakaroon ng corneal burn. Kung ang balat natin kailangan din ng sunblock or sun protection formula, ang mata natin kailangan din lagyan din siya ng hindi ipapahid kung hindi may isusuot na eye gear or eye measure para protektahan ang init laban sa ating cornea o mata. So hindi lang summer pala dapat tayo conscious sa ganyang klaseng pangangalaga, ano ha? Yeah. Summer is the ultimate time na pumapasok itong mga to. Kasi pag malamig, hindi masyadong pinapansin. Yes, oo. Dumarating na lang sa amin, kumakatok sa pintuan ng Ideal Vision para, Doc, pwede ho bang pasuri? And we will see iba-ibang klase for eyes. Yun may discharge, may muta tuwing umaga. Isang mata lang yon. Ang photokeratitis or corneal burn, usually dalawang mata to. Yung nag-ride o nagmomotor, hindi naman nakasuot ng mga kahit na photochromic lenses o sunglasses para lang protektahan ang mata. At isang nakikita natin laging nangyayari ay itong ang dry eyes, itong ang sore eyes, at itong corneal burn. Oo. Pero sabi ho ninyo, wag okay lang pumikit pero wag mong kukusutin ng kamay ang iyong mata. Okay, isa pa yon. Isa sa mga sanhi, one of the reasons why we are all experiencing this, lalo na pag sore eyes at dry eyes, di ba pag ang dry eyes, ang pakiramdam ng tao, maganit ang mata, parang magalas. Gagawin natin reflection, kukusutin lang o kaya medyo you will press your eyes with your bare hands. Yung kamay natin, mas madalas ang hugas ng kamay tuwing summer. Hindi lang summer, after pandemic talaga naman lahat naman tayo naghuhugas ng kamay. Ang pagkakaiba lang, we cannot use alcohol. Diba? Sinasanitize ang kamay with alcohol. Pagkatapos ng alcohol, minsan kala ng iba pwede nang i-press ang mata. Mas maganda tubig ang ipanghugas. Ang tubig talaga? Not go well with tubig at sabon. Yes, tubig at sabon. Ang alcohol, sanitizing is just good when you're about to probably
hold your utensils na kakain or engage with food. Pero pag mata, huwag gagamitan ng alcohol ang mata, lalong nagiging irritable ang mata. Ako, teka, Dok. Alam ko papaalis kayo, pero ang daming mga pumapasok na tanong. Parang nauuso din daw ngayon ang blurry, ano to? Blurry vision. Blurry eyes, ano ha? Lahat ito nakakakos ng blurry vision. Lahat, pag nagkaroon ka ng dry eyes, it will cause blurry vision. Sore eyes, lalo na. Kasi medyo mababawasan ang iyong malinaw na paningin dahil sa kondisyon na ito ay may pamamagang effect. Ang sore eyes or conjunctivitis or pink eyes na tinatawag ay mga reasons kung bakit lalong malabo ng bahagya ang mata natin. Kasi itong sore eyes is a inflammation of the conjunctiva. So, ang conjunctiva ang puting area, yung covering ng puti ng mata natin. Pagka tayo ay pagka tayo nakaka-experience ng sore eyes, talagang may pamamaga at may panlalabo. Lalo naman si photokeratitis or corneal burn, ganun din siya. Bilateral, dalawang mata rin siya nangyayari, pero kasabay nito ay ang bahagyang panlabo ng paningin dahil nga light sensitivity kang feeling na nararamdaman you experience very silaw, nakakasilaw sa konting liwanag, hindi lang ang liwanag ng araw, liwanag din ng kahit anong light emitting device. Nakakasilaw. Ay, eto Dok, pagka blurred bang mata mo, kinakailangan na magsalamin? Punta ka sa Ideal Vision, magpa-check up ka muna. Pero iba-iba ang sanhi, iba-iba ang sintomas, iba-iba rin ang cause kung bakit blurry. May mga blurry vision, you don't have prescription. Hindi naman kailangan mata because you have coexisting inflammatory problem sa mata. Kaya tayo nagkakaroon ng malabong vision. Once na maibsan naman to, babalik naman ang malinaw na paningin. But most importantly, as a optometrist and eye doctors, we would really recommend wearing photochromic lenses for now dahil sa init ng panahon, taas ng araw, at laging wala sa oras ang exposure natin sa labas. Hindi naman naman masabi, I will not, like ako, I wake up earlier kasi dati I used to jog 8. I love to have the sun kasi sa edad natin, kailangan ko ng vitamin D. I was advised to do my morning walk, hindi na pwede ng 8 or 9. Late waker ako hindi naman ako talaga early riser. kaya sa ang programa ninyo sa ibang platform ko napapanood in the late. Okay, ganito ho. So, what would you advise sa mga parents ngayon? Kasi ganun, di ba? Sabi nyo nga, phenomenon na talaga yung paggamit natin ng device. Inevitable na yan, ano ha? So, what would you advise sa mga magulang? Ulit-ulitin ko pa rin kung i-advise sa mga magulang na continuous reminder na ang screen time or computer i-monitor natin nandyan na This is our world nowadays. Wala na tayong atras na babalik pa sa books, babalik pa sa gano'n. It's always the screen time. Babawasan lang natin ang paggamit ng screen time. Discipline is key. And always, sa pag-remind, consistency also is key for the parents to remind the children na siguro pwedeng 2 hours. So we always practice again the 20-20-20 rule. Yun pa rin. Doon pa rin ako babalik sa for every 20 minutes of computer or screen time, look at 20 feet away sa malayo for 20 seconds. At kung pa pwede, kumurap din ng mas mabilis. Regularly. Really, basta kumurap. Ang mga bata naman, pag sinabi mo kumurap, talaga namang they will blink. Kaso nakakalimutan lang. So at least, kung isang araw ma-practice man lang, ang 3 times 20-20-20 rule, masaya na kami. Okay. Doc, alam ko marami pang gustong itanong yung ating mga kababayan pero may biyahe ho kayo. Ano na lang, schedule tayo isa pa, Doc, para ma-notify. Ang Ideal Vision ba may libreng check-up pa rin ngayon? Oo, dito pa rin tayo, lalo na summer. Okay, yan. Encourage people to drop by for a comprehensive eye exam para masulitin kung tayo ba ay dry eyes, corneal burn, yan. Hindi lang kababaihan dahil Women's Month ngayon, ha? Anyone? Okay. Hindi na tayo ng International Women's Month, pero we have some programs also kung na sinusuri namin ang mga
social workers din ng gobyerno para lalo na kababaihan for SMI assessment. Okay, sige. At ingatan din natin na meron pang kondisyon na pag lagi tayo nasa init, doon nagkakaroon tayo ng pterygium, yung pugita na tinatawag. Madalas nangyayari din siya. It doesn't happen overnight. Okay. It happens with cumulative. Yeah, chronic exposure mo sa init, chronic exposure mo sa mga chemical sa paligid, ano ha? Ayan, oo. Very good. Doc, So, alam mo na. Oo. Alam mo na. Oo. Thank you for joining us. Pero last question lang. How does it live in a household na ang tatalino ng kasama nyo? Alam niyo ba si Dr. Jessica, dalawang anak nito parehong doktor? Ay. Oo nga. Diba? Hindi naman matatalino. Hindi ibig sabihin. How do you motivate them to become, how did you motivate them para maging doktor? Kung ikaw ang may dahilan nito, you remember one time, nung nasa isang programa pa tayo, lagi mong ina-encourage, mag-public service tayo. When my children saw me experiencing, when they experienced the action of helping the poor and helping the less needy, yun lang talaga naka-encourage sa kanilang mag-doktor. Pero hindi ophthalmology, ha? Hindi ophthalmology. Ophthalmology ang tinapos ni Doc Kenji, at pediatrician naman itong isa. Makilig siya sa bata but I'm really I'm really thankful to the Lord na yun pala ang naging dahilan ng kanilang pagiging Wow. Yun, ikaw ang may dahilan. Ganun ba? Para pa ako masisisi ngayon, ano ha? Hindi ko sinisisi, pero kayo ang may dahilan bakit sila ay naging doktor ngayon. Dahil nga, sa public service na lang nakagis ng action namin na ginagawa. Ang pasyente lagi natutuwa at laging ngiti. Nako, talagang isutin. Walang katutuwa. Anyway, Doc, tawag kami uli ha dahil marami ako marami pang gustong maliwanagan pero alam ko may biyahe ko kayo. Thank you, Doc, ha. Thank you for joining us this morning. Thank you, everyone. Ingat po. Maraming salamat. Si Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Kagandahan diyan kanila Dr. Jessica D. Pag pumunta ka doon, kukonsulta ka no. I-check mo yung mata mo. Pag pumili ka ng frame ng salamin, may komentar. Hindi ka popogi diyan. Ito gamitin mo, 'di ba? Hindi, maganda ito sa paningin mo. Pero sa paningin namin, hindi popogi dyan. Kaya pagka dyan ka bumili, popogi ka pa. Luminaw ng mata mo, pumogi ka pa. Maganda umaga, Pilipinas! Bakit? Di ba bagay sa salamin ko? Bagay di ba? Sabi niya, nung ako naman, nang pinipili ko yung frame, sabi niya, hindi, kailangan mo yung medyo mukhang matalino ka. Ha? Sabi sino nga yung doktora doon? Sabi niya, hindi kinakailangan. Ang dating mo matalino ka. Yan. Bakit? Nagpo-broadcast ka na sa TV ka. Para matalino. Just because ako. Nalaman tuloy na pasang-awalan tayo. Taka muna. Paano gawing matalino? Paano tayo magkaroon ng mga future scientists? Yan naman ang tatalakayin natin kasama si Dr. Carmencita Padilla, membro po ng National Academy of Science and Technology Philippines. Chairperson din po siya ng Future Science. Doc, magandang umaga po sa inyo. Nice to hear you again. Ay, naputol. Ayan, sa Zoom. Ayan, so, Doc, kumusta na kayo? Ayan, si Doktora, tingnan mo, bagay na bagay sa kanyang salamin, di ba? hindi niya na kailangan magmukhang matalino dahil alam ko matalino kayo. So, Doc, where are we? Why are we talking about the problem of future science leaders in this country? Hindi naman sa namang problema tayo kung hindi ay una-una dapat maliwanag na dapat hinahanda natin ang future leaders of the country. Ang National Academy of Science and Technology ay sinisigurado na pag kami ay wala na dito, meron tayong kasunod na mga science leaders across the country. Okay. So, hindi naman tayo dahil nasa krisis, na para bang nag-migrate na yung karamihan ng mga magagaling sa atin, konti kasi daw yung mga opportunity dito sa Pilipinas para ma-hold natin yung ating mga scientists, parang ganon. And ang mundo, because of emerging science technology advancement, talagang matindi rin ang kompetisyon pagdating sa mga scientists natin. So, wala tayong ganong problema. Doc.
Marami po tayong problema. Pero marami tayong problema. Dapat po kasi continuous ang supply ng scientists dahil sa may namamatay, merong umaalis, merong nagpapalit ng kurso. So ang responsibilidad talaga ng gobyerno ay patuloy talaga ang ating pag-produce. Marami ho tayo kasi umaalis sa kakulangan ng oportunidad. So, isa pa hong bagay yun. Dapat talaga, opportunity should be available for people to stay. Pero ito pong programang ginagawa namin ay kailangan makuha sila ng maaga, yung ating mga leader, kasi po mga bata po itong aming inaalagaan. They're in the 30s and early 40s at so that they become better leaders for the future. Kasi po yung programang itong ginagawa ng National Academy of Science and Technology ay 10 taon na ito eh. Sinusulatan namin ng mga presidente ng universidad at tinatanong namin sa kanila ay bigyan nyo kami ng mga batang faculty ninyo at sila po ay nagkakaroon ng isang training program. Ma'am, kanina ang sinasabi ni may item ako nabasa, no? Ang sinasabi ni Secretary Sani Angara, the only way for us to improve, kasi nga, di ba, talagang napag-iiwanan tayo pagdating sa global competition, hindi naman competition, global measurement, lalong-lalo na pagdating sa science and research, math, kulelat na kulelat ho tayo. Ang sinasabi niya, dapat ma-address natin yung gap from grade 1 to 3. Grade 1 to 3. Yung bang mga scientist na mga dinidevelop nyo yun, ma'am, sabi nyo nga, galing sila sa mga academic institution, hindi ba yun sapat na are we not developing enough army to address this concern? Kulang po talaga. Kulang po sa kulang. Kaya lang po itong programang pinag-uusapan nating Leadership Summit ay sila po ay leaders na in the universities. We want them to be the leaders of the future. Yung sinasabi po sa atin ni Secretary Sani naman ay kukulangin lahat yon. Kailangan bata pa lang talaga ay nagkakaroon na sila ng interest sa science. Hindi tayo pwede mag-start sa high school. Dapat talaga ay sa maliit, sa maagang panahon, natitrain na sila para pagdating nila ng high school ay piliin naman nila ang science as one of the courses in college. Kasi po itong aming programa ay tapos na po sila. Sila ay faculty na ngayon. Huwag sana sila umalis. Sana sila ay better leaders of the future. So tama po ito, no? Ang Department of Education, ang ating si Secretary Sangara, inaalagaan yung sa simula. Yung CHED, inaalagaan naman yung tapos na. Nasa college naman ngayon. Ito pong aming programa naman ay, kung sila ay nandyan na, paano naman sila magiging better leaders of the future at hindi sila aalis kasi nakikita nila na they can become good leaders here in our country. Okay. Maraming stages po talaga. Ma'am, ang sabi nga ng DepEd, kinapos nga sila, binawasan pa nga yung budget nila. Binawasan ang budget. Ang DepEd pala. Tapos ang CHED, ganun din ang sitwasyon. What about ang NAS? Do you have an issue on funding? Well, ang NAS po kasi is a different kind of organization. No? It has a fixed budget, pero po alam mo, napaka-creative kasi ng academy. And then we actually network with a lot of organizations to continue our cause. Nasa science, ang National Academy of Science and Technology po kasi, sila na po kasi yung nasa taas eh. Sila yung science advisor of the country. Dr. Padilla, alam mo niyo medyo kulang lang yung oras natin. Sinisenya sana ako ng technical engineer namin na, marami ka ng commercial. How can we help? How can media help improve itong pagpapadami natin ng science leaders in this country? Dapat po talaga bata pa lang ay pinapamulatan natin sa kanila that science is important. Okay. That's number 1. Number 2, na science ay pwede naman talagang mag-enjoy sila. Pwede ho maging propesyon ang science dito sa Pilipinas. Pero ang pinakamahalaga ho ay kailangan natin sila ng bigyan ng oportunidad. So, yung magagawa po nyo talaga siguro is to show that science is important. Ito pong mga ganitong paraan. Pwede po tayo magpakita ng mga examples anong nagagawa ng isang scientist.
ito programa niyo po kasi malayo ang nararating. So yung ating mga scientists, mathematicians, biologists, doktor, nurse, kailangan natin may pakita na meron silang magagawa para sa ating bayan. Ito po inyong media exposure is very important. Pwede lang mo natin pagplanuhan yan kung paano natin ipapakita sa bata na sexy din naman ang science. Ayan, I'm counting on your invitation, Dr. Padilla, ano ha? Can we be at par with Singapore? Wag na Singapore, ano ha? Masyado na malayo ang Singapore. Vietnam or Korea. Kaya po yan lahat. Pero kailangan po yan partnership ng government at saka private sector. Hindi po siya kaya ng isang ahensya. So kung lahat po natin pagsasama-samahin yan, at kailangan po ng budget. Kasi hindi naman po pwedeng walang budget. Ako sinusuportahan ko yung Secretary sana dyan na hindi pwedeng putulan ng budget. Priority po yan ng lahat. Dapat to hindi lang gobyerno, pati ho ng pribado. Public sector and government ho. Doc, I'll be in touch again, ano ho, and let's find more time to discuss nitong mga ganitong issue. It's about time that we end discussions about bickering politics, di ba? Walang asensyo mangyayari sa atin doon. Ang kinakailangan talaga natin, kamukha ng ginagawa ng ibang bansa. They talk more about science and technology, about future development, di ba? Lalong-lalo na pagdating ho sa larangan ng research sa gamot, research sa mga infrastruktura, may mga kinalaman po para sa pag-unlad ng isang bansa. In the meantime, congratulations NAS Philippines sa mga ganitong klase pong mga inisyatiba. Ma'am, thank you for joining us. Maraming salamat at inaasahan ko rin ang iyong tulong sa pagsulong ng science sa Pilipinas. Opo. Thank you again, ma'am. Maraming salamat po. Si Dr. Carmencita Padilla ng NAS Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya ako inggit na nabasa ko yung tungkol kay Haruka Nishimoto. Si Dr. Haruka Nishimoto po ay dating CEO ng Japan Airlines. Kita ho ninyo anong ginawa niya. Nung panahon ho na may krisis, ang ginawa niya, ang sweldo niya ay pinababa niya ng mas mababa pa sa mga piloto. Ginib up niya yung mga perks niya. At ginamit ang public transport to protect his employees during financial crisis. Sana po ganyan ang mga lider. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi lang sa private sector, higit sa lahat sa nasa gobyerno. Trabaho, Party List Caravan, nag-ikot sa Maynila kasabay ng pag-angat ng resulta nito sa survey ng SWS. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa. Edniel, good morning. Sa pag-arangkada ng local campaign noong Biyernes, Marso 28, sinabayana ng pagsuyod ng Trabaho Party List ang lungsod ng Maynila upang ilatag ang kanilang mga plataforma. Magapong inikot ni Trabaho Party List nominees Attorney Johan Bautista at Ninay Chavez ang capital city kasama ang aktris na si Chi Filomeno. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Chavez sa mga Manileño na layunin ng Trabaho Party List ang mabigyan ng maganda at patas na oportunidad ng lahat, gaya ng makatarungang sahod, benepisyo at pinaigting na proteksyon sa mga manggagawa. Dagdag pa ni Chavez, dahil sa pagpapalakas sa bawat manggagawa ang pangunahin nilang plataforma, target ng Trabaho Party List na makapag-ipon ng bawat isa oras na makapagretiro na ang mga ito. Ilang araw bago ang pag-arangkada ng local campaign, ibinabdera ng Trabaho Party List ang kanilang pag-angat sa survey ng social weather stations kung saan nasa ika-22 ranggo na ang grupo. Malaki ang iniangat ng 106 Trabaho Party List na mula sa ika-54 na pwesto noong Disyembre, umakyat sa ika-26 na ranggo nitong buwan ng Pebrero. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel. 546. Maganda umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang bago po mag-8 na umaga, oras na para tayo po na may magultamayo.
Ano nga po ang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero ha, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell na tinatawag po naman ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system. Yung po ay nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng Ultabayo na available po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Huwag nating kalimutan ha, ang Ultabayo po hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ipinahig naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang taus-pusong pasasalamat sa liderato ng United Arab Emirates sa pagbibigay ng Royal Clemency sa 115 Pilipino at tinawag itong isang makapangyarihang pagpapakita ng habag at lalong pagpapatibay sa ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Ipinabatid ni Speaker Romualdez ang pasasalamat ng mababang kapulungan ng Kongreso at ng buong sambayan ng Pilipino kina His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Pangulo ng UAE, at His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Maktoum, ang pangalawang Pangulo at punong ministro ng UAE sa pagpapatawad sa mga nagkasalang Pilipino ngayong panahon ng Ramadan at pagdiriwanga ng Idil Fitir. Presyo ng karneng baboy, baka, manok, bumaba na rin sa La Huerta Public Market. Nandun si Giselle Recoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Mura na sa 350 ang kada kilo ng pigi at dasim dito sa La Huerta Public Market sa Parañaque City. Pasok na yan sa itinakdang MSRP ng Agriculture Department. Bagamat nananatili namang mataas sa 400 piso ang kada kilo ng liempo, 50 pesos na ang iminura niyan sa nakalipas na halos 3 linggo lamang. Ang laman naman ng baka nagmura rin sa 500 ang kada kilo mula sa 520 sa nakalipas na linggo habang ang ribs naman at ang pambulalo 450 pesos ang kada kilo ngayon. Ang whole chicken bumaba rin ang presyo sa 170 kada kilo mula 190 pesos habang ang pakpak 210 ang kada kilo. Ang hita naman naglalaro ng mula sa 190 hanggang 200. Ang petso 180 pesos hanggang 190 pesos kada kilo habang 190 pesos naman hanggang 200 ang kada kilo ng atay balunan. Sa isda, ang galunggong tumaas sa 360 kada kilo mula sa 320 pesos kada kilo sa nakalipas na 2 linggo habang ang dalagang bukid 400 ang kada kilo ngayon mula 280 pesos. Ang tambakol naman 240 kada kilo mula 180 kada kilo. Ang salig ginto 300 ang kada kilo mula 280 pesos. Ang tulingan mahal din sa 260 pesos kada kilo mula 250 kada kilo habang ang sapsap tumaas din sa 400 kada kilo mula 380 pesos. Nagkapako naman ang presyo ng tilapia sa 160 kada kilo. Nangyari, ba't naputol? Ay, Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, sa iba pang mabalita, suportado din ng maimpluwensyang Gatchalian family ang kandidatura ng 1OA Toda Action Party List. Sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian, inendurso ng pamilya ang party list na pinamumunuan ni dating Valenzuela City 3-term Councilor Robin Feliciano. Ayon sa mababatas, malaking na itutulong ng Toda Action sa pag-improve ng kabuhayan ng mga tricycle driver at mga operator ng bansa. Kabilang sa tinukoy ni Gatchalian ang insurance at health benefits, ganyan din ang pabahay at scholarship para sa mga anak ng TODA members. Naniniwala naman si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na magiging epektibong mababata si Doc Robin Feliciano at ayon pa sa kalihim panahon na para magkaroon ng boses ang mga kinatawan at kinatawan sa Kongreso ang sektor ng TODA. Ayan. 56 makalimas po ang alas 5 ng umaga. Inendorso naman ang mga lokal na opisyal ng Iloilo City ang senatorial bid ni Congresswoman Camille Villar sa pagsisimula ng kampanya para sa mga lokal na kandidato nitong nakalipas na Biyernes. Sa pagsasalita sa harap ng maraming tao sa kick-off rally ng Team Ushuaga sa Iloilo Freedom Grandstand, pinasalamatan naman ni Villar si Mayor Jerry Treñas at mga lokal na opisyal sa mainit na pagtanggap sa kanya. Si Camille ay sumali sa Team Ushuaga
Sa pangunguna ni mayoral candidate Inday Raisa Treñas at re-electionist Vice Mayor Jeffrey Ganson sa proclamation rally kung saan nangako ang mga lokal na opisyal ipagpapatuloy ang pagbibigay ng prioridad sa pagpapaunlad ng Southern City at pagsuporta sa kanyang kandidatura. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, baka kayo ho ay naghahanap naman ng magandang investment opportunity, ha? Ito pa rin ho ang ipinapangako sa atin ng St. Monique Ballet, ha? Ang affordable housing with luxurious living, ha? Sabi nga ho ng mga nasa housing industry, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal, ang St. Monique Ballet. Tingnan daw po ninyo yung kanilang model ng townhouse na Bianca. Yan po ay townhouse na 2-story na may balcony, may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. At kung ngayon pa ho kayo bibili, aba, may chance kayong manalo ng brand new Honda Click. Kaya tawag na 0917-719-7908. Maganda umaga, Pilipinas! -2 bago mag-aces sa umaga. Aga, Pilipinas! Ay paano po susunod ang 2x2 at ang ACS Balita? Kuya Angel pong si Angelo Palmones ang iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Oy, si Konsyal Edita Manguera pala ng Pasay, ano? Siya pala yung may-ari ng Wawi Supermarket. Ang lakas ng loob manita. Bakit daw siya pinupolitika? Bukas ho, magkikita ho tayo, ha? Pag-uusapan natin yung inyong nirereklamo. Pakialam namin, ang sinasabi ho natin dito, hindi yung kandidatura nyo. Ang sinasabi, walang permit yung inyong Wawi Market, ha? Walang clearance mula sa LLDA at wala sa DNR. Nakalimutan ko lang. 2x2, susunod na sa ilang saglit. Ang ating pong quote of the day ay galing po kay George Orwell. Ang sabi niya, however much you deny the truth goes on existing. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by